Sabi ni Melvin Matibag, yun daw ho ay budol na pera na ipinagawa nila sa Recto. Kaya pala tuloy-tuloy ang operasyon ng mga sindikato dyan sa Recto. Isa sa mga parokyano nila mismo ay gobyerno. Sabi ni Melvin Matibag, yun daw ho ay budol na pera na ipinagawa nila sa Recto. Kaya pala tuloy-tuloy ang operasyon ng mga sindikato dyan sa Recto. Isa sa mga parokyano nila mismo ay gobyerno. Ang NBI mismo, mga kababayan, ang nagkokonsente sa mga iligal at sindikato dyan nga po sa Recto. At mismong ito pong NBI director, sila pa mismo ang kumukonsente at sila pa mismo ang tumatangkilik sa mga iligal na gawain dyan sa Recto. Ano po yan? Yung pamimiki, mga kababayan, ng pera. Talaga naman. Kaya pala, hindi matapos-tapos at hindi po mawala-wala ang mga gumagawa ng mga peking papeles at mga pera at mga dokumento dyan sa Recto. Alam nyo na, mga kababayan. Kasi nga, mayroon palang NBI, mismo ang direktor. Ang tumatangkilik. Ang biruin nyo yung mga kababayan. Mayroon na po tayong ganitong klaseng Pilipinas ngayon. Gaano na ba kabangag ang ating bansa ngayon, mga kababayan? Ano ho? Teka lang, sandali. Ano itong pasabog ni Senator Amy Marcos na mukhang majejeson sa dadakpin daw po si Senator Amy Marcos. At ngayon, mga kababayan, ito na kaya ang iniintay natin ng wish ni Cara David ay mukhang umiipikto na naman. Grabe, mga kababayan, mayroon po tayong ipapanood sa inyo ngayon. Ano ho? At hindi lang yan. Hindi lang yan, mga kababayan. Grabe itong balita natin ngayon. Mayroon pong pinaglalamayan, hindi po malaman kung sino ito. At gaano katindi itong binulgar ni Senator Amy na mukhang aarestuhin po't dadakpin. At ito pong si Atty. Kaufman, hindi po totoong nag-withdraw, mga kababayan. Nako, magugulat kayo, ano ho? At kay President Marcos Jr., ano ang latest? Hawak, kamay. May hawak kamay sila, mga kababayan. No? Tingnan natin. Sino ba itong kahawakang kamay niya? Mayroon ditong nakita tayong kahawak kamay niya rito, mga kababayan. Ito, oh. Sino ba yung... Ayan, oh. Cute, oh. Wow, ang sweet. Ang sweet naman ni Pamparampampam. Delayed ang flight ni BBM na lang, ha? Wala na yung PBBM. Siya ba talaga may sabi nito, mga kababayan? As in, hindi, wala nang BBM lang? Ay, close. Sinabi nila, no need na mag-antay. Pero, inantay ko pa rin siya kahit gabi na eh. Ay! Ang charotera talaga, mga kababayan. Ano na itech? Diyan sa Cebu. Ang isa sa itinaas ng kamay ni Tatay Digong, na ngayon naman ang kahawak kamay, ay itong si Bangag. Last mo na yan siguro, Pam. Baka yan na siguro ang last mo. Hindi ka na makakaulit malamang dyan. Ang tindi, may video ito, mga kababayan eh. Nasaan na yung video na yun, ha? May video ito na hawak kamay sila naglalakad eh. Hawak kamay, naglalakad sila, mga kababayan eh. Hindi ko na makita, no? Pero ito si Atty. Kaufman, ito nga po yung balita. Sinasabi niyo man nag-withdraw. Hindi pala totoo, mga kababayan. Na nag-withdraw na po ito si Atty. Kaufman. At syempre pa, ito pong si Senator Lacson at si Senator Marcolita, matindi po ang hamunan at hindi po makapurma itong si Lacson dito po sa mga mabibigat na mga hamon ni Senator Marcolita. Pakinggan natin saglit. Napay sa kanya. Gusto ko lamang testingin itong taong ito. Kung anong gagawin. Kung anong gagawin niya para maging consistent siya. Sapagkat he is consistently inconsistent. Depende kung sino pangalan. Oo. Akala mo kasi kapag pinagbalingan kanya, ang buong akala niya kasi, naniniwala pa sa kanyang mga tao eh. Alam mo, naniniwala na lang sa kanya mga bayarang, mga ilang media na lang naman yan eh. Ang media ngayon ay parang umaano na eh. Nabubuksan na yung mga mata eh. Pero meron pa rin, mangilan-ngilan dyan, na talagang bayaran na bayaran. Talagang mayroon naman Senator Marcolita dahil di ba kita nyo naman ang mga naratibo ngayon ng mga mainstream media. No, pagdating pag mga sa Duterte ang usapan, lahat po sila kuros po. Ibig sabihin, sabay-sabay sila. Pero pagdating po dito kay Bangag, wala po. Tahimik na tahimik po sila. Isa pa po sa kinatahimik ni Marcos ngayon, mga kababayan,
Naalala nyo yung pinapasagot si Marcos Jr. dito nga po sa tinatawag na kanyang hair follicle drug test at kanyang health condition. Mayroon na ba mga kababayan? Nako po, mayroon po akong nakita, hindi ko lang kung gaano katotoo ito. Mayroon pong pinaglalamayan. Sino kaya ito, mga kababayan? Yan po ngayon ang ating tutunghayan sa video na ito. Kung hindi ka po aalis at hindi mo i-escape ang video, patapusin mo sana hanggang dulo. At sa mga gusto magpa-shoutout, doon tayo sa dulo. Maraming salamat sa mga bagong followers, subscribers natin at mga nagla-like at nag-share. Thank you sa inyo very much, no? Malaking tulong po yan sa amin ng mga content creator. Puntahan na po natin ang ating mga detalye, mga kababayan. Eto, napabalita po si Attorney Kaufman ng iba't ibang mga pahayagan na di umano, unahin ko muna ito mga kababayan ha. Kamukha nito, no? Nicholas Kaufman withdraws at Duterte's ICC lawyer. Nag-withdraw na daw si Attorney Kaufman sa pagiging lawyer ni PRRD dyan nga sa ICC. Totoo nga ba yan? O, tingnan nyo ha mga kababayan, ito po yan. Post po yan nitong Rappler, no? Nicholas Kaufman withdraws as Duterte's ICC lawyer. Kita nyo mga kababayan, sounds like parang ano talaga, no? Una, marami pong mga nag-chat dito sa akin kagabi. Mga nag-PM sa akin, nalulungkot po sila kasi nga, kumbaga para bang sa ano pa, napamahal na sila si Attorney Kaufman. At ang isa pa dito, kabisado na Attorney Kaufman, ito pong kaso ni Tatay Digong. Bakit parang bigla aalis? Ngayon, ito naman mga hinayupak na mga tanga, sorry ha, tsaka itong mga bobo na mga loyalista, palibasa, loyalistang tanga nga, at tsaka mga BBM taing ang mga supporter, di ba? Supporter ng mga magnanakaw. Kaya naniwala po ay ang sabi nila kulang na daw sa malita. Gago, sino ba yung may malita? Di ba yung mga ICC mismo, mga judges, sila yung mga nakita diyan sa malita? Sila yung hinahatid-hatid ng mga dating mga sundalo, dating mga Marines. Tapos ngayon ibibintang niyo dito kay Kaufman, mga sira, mga bangag lang, mga pang-adik lang po yung mga nakakapag-isip, ano? Ito, misleading mga kababayan, ano? Ito pa, mayroon pa dito, ayan, no? Tingnan itong ano rin ng ng DZMM. Kaufman 6 to withdraw as Duterte's lead counsel in ICC case. Kita nyo? Ang tunog parang ayan, no? Umatras na, di ba? Humiling na umatras. Parang ang tunog talaga, parang natakot na si Kaufman ipagtanggol si Tatay Digong. Parang yung iba naman, lalo yung mga galit kay Tatay Digong, yung iba sinasabi nila ubos na daw yung pambayad. Kung ano-ano na mga naisip nila na mga puro mga nakakasira sa kanilang mga nakakasira sa kanilang mga negosyo. Ganyan yung mga yan eh. Parang hindi sila manakawang kapiraso eh. Kaya ano sila rito talagang atat sila rito. So ngayon mga kababayan, totoo nga ba yan? Pues ito, papanood ko ito sa inyong video. Hindi po yan totoo na si Kaufman ay nag-withdraw na. Ito ang video, panoorin ninyo mga kababayan ha. Ito po ay si Alin Fonte. Panoorin natin ito si Mr. Alin Fonte. Nakita ko lang ito si ni Miss Cathy Vinag. Hello, ABS-CBN. Heto na naman tayo sa mga clickbait headlines na somehow misleading. I am not saying it is, but somehow misleading. As you said, nag-withdraw si Nicholas Kaufman and Dov Jacobs to be Duterte's lawyers sa ICC. Well, nag-withdraw sila, nag-file sila ng withdrawal sa court na hindi na sila magiging lawyers ni Duterte sa trial phase ng kanyang kaso. Mainly because, number one, Kaufman was hired and has a 1-year contract from March 31, 2025 to March 31, 2026. Tapos na po ang kontrata ni Kaufman. Now, it is the discretion of the client whether to renew the contract or not. So, ang client natin si Duterte. So now, ayaw niyang i-renew ang contract ni Kaufman kasi gusto niyang panibagong lawyers sa trial stage. Iba-iba kasi ang expertise ng mga abogado. Hindi ito one-size t-shirt fits all. So Kaufman was a well-known ICC expert lawyer, especially on issues of jurisdiction of the ICC. Kaya siya yung kinuha sa pre-trial. Now,
that the pretrial case has moved forward, maghahanap na naman sila ng bagong strategical defense kasi trial stage na to. So this time maghahanap na naman ng ICC lawyer who's expert on litigation. Okay, kaya ayaw nang i-renew ng camp ni Duterte si Kaufman because he was a very good lawyer during the pre-trial stage that he was able to manifest the lack of jurisdiction of the ICC and the lack of strength of some of the evidences presented. But now it's now more focused on litigation and testing the strength of evidences. So he needs a new defense lawyer, he needs a new defense strategy. So that is why kailangang palitan si Kaufman. Hindi si Kaufman ang nag-withdraw kasi hindi worth fighting for si Duterte. So somehow misleading. So paki-check lang po. Thank you. Ayan, maliwanag po yan mga kababayan. Sa simpleng salita, hindi po angkop si Kaufman para humarap po sa trial na mismo. Si Kaufman pala ay expert ito sa jurisdiction ng mga kaso. So ngayon, panibagong stage na naman ito dahil nga po ang ganyan po dyan sa ICC, iba't ibang stage, dapat iba't ibang mga special na mga abogado ang ihaharap mo dyan kasi may mga kanya-kanyang speciality dyan. Katulad lang dito sa atin sa Pilipinas, yung mga, halimbawa, mayroon ka mabigat na kaso, kung mayroon ka namang kakayahan, pupunta ka ba sa magnonotaryon lang dyan sa kanto? O, pupunta ka ba? Di ba hindi? Hahanap ka ng kilala mo na tao na kabisado, magaling pagdating na sa balitaktakan, debate na sa korte. Ganun lang kasimple yon. Hindi si Kaufman nag-resign or nag-withdraw, siya po ay expired na or tapos na yung kontrata. Hanggang doon lang po talaga siya. Siguro ito na rin yung sagot mga kababayan sa dati nating mga katanungan na sinasabi natin, bakit hindi pa palitan si Kaufman, bakit hindi pa babalbla kung ano-ano? Si BP Inday Sara mismo nagsabi, discretion or si Tatay Digong mismo ang may gusto kay Kaufman. Kaya naman pala gusto ni Tatay Digong kasi nga, abogado si Tatay Digong, abogado din si BP Inday Sara, naiintindihan po nila ito, iba't iba pa kasi ang stage ng level dyan kung papaano pumarap ang mga abogado. Si Kaufman, para po sa stage o sa level ng jurisdiction ng kaso. Pagharap sa trial, yung labanan na balitaktakan, iba na naman ang seat ng mga abogado. Malinaw yan ha? Para sa mga ingot-ingot dyan, pakishare nyo po ito mga kababayan na video natin na ito. So tapos na, wala na yan. Huwag nyo nang ito na yung pandibak natin dyan sa mga yan. Okay? Okay. So punta na tayo dito mga kababayan. Punta tayo dito kay Senator Amy. Pero bago natin puntahan kay Senator Amy mga kababayan, di ba naglabas ang Supreme Court noon na pinapasagot si Marcos? Bakit wala pa siyang sagot? Ito mga kababayan. Sinere ito ni Doc Lorraine, ito, it's way past the deadline of 10 days the Supreme Court gave Bangag to respond regarding his health condition including hair follicle drug test. Ayan no? 10 days respond on calls for physical, mental, and hair follicle test. Sorry, excuse me, ilang araw na to? 12, 15 na po mga kababayan. Ano ba ngayon? 8 o 16 na ngayon. 16 na. Ay, 9 na pala. 17 na. Ayun o. 4, 8, 12, 15. Di ba? 12 plus 15, 16, 17 na. Kasi 9 na ngayon. 17 days na. 17 days, 18 days, 19 days na sa Lunes, no? Ba? Pwede na. Di ba? 19 days, mayroon yan. Pandasal. Ay, ano ba yung padasal sa mga Katoliko mga kabayan? Naalala ko yung lola ko nung araw. Sinasama ko. Saan kayo? Sa 20 days? 12 days, 9 days, may mga ganun eh. Pasiyam. Di ba may mga ganun? Sinurito yung mga may edad na mga viewers. Di ba may ganun sa mga probinsya? Pasiyam ng lula ko, pasiyam ng tsuhin ko, pasiyam ng tatay ko, mga ganun, di ba? Pasiyam, pa 20 o pa 40 días, ganun. Ito may 20 días na.
Malapit na mag-20 Diaz. Wala pa akong sinasabi doon sa 20 Diaz ha. Kung ano-ano yon. O yan mga kababayan, so ilang taon na? 15, 16, 17 days na wala pa rin sinusubmit itong si Marcos Jr. na kanyang hair follicle drug test at saka mental. Hindi pa yata hindi pa yata kompleto yung script. Kaya wag muna ilabas ha. Okay. So, bago natin puntahan tong nakaka-curious mga kababayan na balita na pasabog na Senator Amy. Huhulihin daw si Senator Amy mga kababayan, dalakpin daw ng NBI at Majiji Sonsa. Ito, tingnan nyo po ito. Alam niyo ba, kanina, may tumawag sa akin. Nervyos na nervyos. Talagang sabi, wag kang labas ng labas. Anong labas ng labas? Punta nga ako dyan sa Tacloban, may binisita ako. At saka pupunta pa ako sa Cebu ulit. Sinabi na wag kang labas ng labas at huhulihin ka. Anong huhulihin? Ano bang ginawa ko? Dadamputin ka, sabi. At hindi ko maintindihan, bakit ganun? Sabi kasi, alam mo ba yung nangyari kay Jason sa? Alam ko nga. Labo-labo naman nun. Sinabi yata niya na may sakit daw yung Pangulo at may kinakalat daw na dokumento. Patay na daw. Ewan ko, yung bugris daw. Hindi ko maintindihan. Biglang inaresto. Pinalaya rin kasi malabo yung warrant. Anong pakialam ko dun? Sabi ng tao, ako, magdahan-dahan ka. Ganyan na. Bakit mo kasi sinabi sa interview mo sa Cebu na 3 beses sinugod ng Pangulo dyan sa ospital? Sabi ko, yun ang balita sa palasyo at sila rin ang nagsabi. Ano ibig mo sabihin? Nagagalit sila, wag mo daw sinasabi-sabi yan at maje-Jason saka. Sabi ko, ano ba doon nangyayari? Ang sinabi ko, yung sinabi rin ng mga PSG, yung mga presidential security, yan din ang sabi ng mga abalang-abala at sinasabihan ako dahil alam naman nila, nag-aalala ako sa kapatid ko, sinabihan ako, higit sa lahat, hello, ang palasyo mismo nagsabi, no? Yung January 21, di ba? Natakot ako, kaya naaalala ko yung date. Kasi ang sabi, masama daw yung pakiramdam ng Pangulo. Kaya, sinugod sa ospital. January 23, di ba sinabi nga nila, diverticulitis daw. Alam nga naman nag-colonoscopy ng mag-isa at nag-diagnosis ng sarili. Pagkatapos nagbigay ng gamot sa sarili, pwede ba yun? Baka naman kaya hindi gumagaling at ang payat-payat, naghihingalo. Pagkatapos nun, may anunsyo na naman sila na ang sabi, nagpa-check up daw, CT scan ba yun o kung ano, para tignan kung okay na. Sila mismo nag-anunsyo. Tapos sinabi ng mga taga-palasyo, ma'am, naku, ano bang nangyayari ka Pangulam, payat-payat. Abala din ako doon. Tapos, higit sa 2 linggo, hindi umapir, di ba naalala ninyo, February 5 na nung umapir, nag-disappear nung January 21. Ang tagal kaya noon, tapos nung Holy Week, ganun na naman. Pwede ba? Bakit sila magagalit? Bakit naging national security issue na sinabi yung katotohanan? Bawal ba maging tapat ngayon? Alak ka mga kababayan. Nakakakilabot itong sinasabi na Senator Amy. Hindi naman daw pwede makapagkulostomy ng sarili nito. Alak ka. Hala mga kababayan. Kaya daw mukhang may banta sa kanyang aarestuhin ito Senator Amy. At dumaan yung yung Holy Week. Hala ka. Ano kaya itong video na ito mga kababayan? Teka lang ha. Kinikilabutan ako mga kababayan pero ito, nakita ko lang ha. Hindi ko po alam kung kailan po ito na-i-post. Hindi ko po kilala. May nakita lang po tayong ganito mga kababayan. Kasi itong sinasabi ni Senator Amy, Nako mga kababayan. Nako. Ito, tingnan niyo po muna ito. Ang lungkot ni Martin dito, oh. Bulaklak ng patay. Sino pinaglalamayan? Ang lungkot-lungkot nila. Sana kung ano man to, lumabas na ang katotohanan.
Post po ito mga kababayan ni Rosalinda Lindaan Mangato 22 hours ago. Ano sa tingin nyo dito mga Duterte supporters? Wala. Ako sinabi kung sino basta malakas kutob ko. Ito ngayon, ito na yon. Pansin nyo, nagluluksa ang mga mukha. Kayo na po. Ano sa tingin nyo? Basta share nyo na rin. Baka may iba dito nakadalo. Tingnan na natin to si meron siyang 6,900 followers. Meron siya dito ano. Dito muna tayo tambay mga DD supporters. Magpa-goodbyes, pakinggan nyo si Auntie Claire. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Ate Claire, ano nga English ng arestado? Arrested. 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 Ha, Ate Claire, saan pala galing yung balita na arrested si Saldico? Galing kay Pangulo yung word na arrested. So walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo. Ayan mga kababayan ha. Pero maingat po ang Pangulo Ayan po sa pagbibigay si Auntie Claire. ng anunsyo. Arrested niya. Ayan mga kababayan, siya pong may post nito ha. 22 hours ago lang ito. Sino daw kaya ito mga kababayan? Ayun no, congressman to eh. Siguro mayroon naman siguro. Siguro baka kakilala ito nila Martin at saka ni Asidre, mga congressman. Sino ba itong katabi ni Asidre? Di ba si Asidre ito mga kababayan? Ito siguro ang pamilya no? Ito siguro ang pamilya na dalawang ito na nakaitim. Sino kaya ito? Naku mga kababayan, kinikilabutan ako. Kasi tingnan nyo 15 days na itong si Marcos, hindi pa rin nagpapaano. Eh sino itong kahawak kamay ni Pambari 4? May video mga kababayan. Sanda ba yun ha? Alam ko may video na itong si Pambari 4 ay may video, teka lang mga kababayan ha. May video yan na parang ang payat-payat niya eh. Ay ang taba-taba niya. Nasaan na kaya yun ha? Ay ito. Ito. Ayan o. Oy, ang sweet. Hawak kamay. Wow. Talaga, bakit kailangan maghawak kamay? Hindi mga kababayan ha, na-intrigue lang ako dito. Oh, bakit? Oh, talagang ba? Ano? Gumanon talaga eh. Ala ka noy. Ba't nasan si ano? Nasaan si First Lady? Oh? Di ba dapat ang hawak kamay pagka official ganon, harap? Tama ba? Ganon, di ba? Tama ba? Yung sa lubungan ganon, di ba? Yung sa kanila parang, ay! Hindi nga. Hindi nga mga kababayan. Tingnan nyo ha. Ang sabi dito, welcome to Cebu PBBM. Salamat naman. Sinalubong ka ni Pam. Hi Pam, kumusta mga taga Cebu? Andyan na ang Pangulo nyo. Hawak kamay, di kita iiwan nang walang malita. Sabi ni sabi ni Mary Paz Gestro Bacilius. Ano sa tingin ninyo dyan mga kababayan? Yung hawakan nila ng kamay. Hindi kasi na-curious lang ako, di ba? May asawa naman to si Pam.
Di ba may asawa rin naman to si Marcos? Di ba ganyan ba ang paghawak ng official na hawak? Sarap yan, sarap i-gawing yan yung tawag doon yung official FB, official FB status, ilagay mo doon, hawak kamay. Paano ba maghawak? Nakaganon oh. Talagang, paano ba? Hindi. Ayan, ganyan pala. Di ba ka dapat ganon? Yung nakaharap lang, di ba haharap lang ng ganon, di ba? Oh. Ganito sa kanila, oh. Ay! Oh, di ba? Ganito, di ba? Nakaganito eh. Tsaka ang taba-taba niya dito, no? Hindi, na-curious lang ako mga kabayan. Sa tingin nyo, napansin nyo ba? Oh, ang taba-taba niya, no? Di ba? Ang taba niya na as in, talaga. Meron pa ako nakita na picture, gwapo eh. Gwapo na, lusog na mukha, pero malusog na talaga dito ang mukha, no? Tama ba? Oh, ayun, no? Oh. Kaya tuloy mga kababayan, maku-curious ka na lang kasi sabi nga ni Senator Amy, matagal nang may sakit eh. Oh. Alam niyo ba, kanina, may tumawag sa akin. Nervyos na nervyos. Talagang sabi, wag kang labas ng labas. Anong labas? Sinasabihan ako, dahil alam naman nila, nag-aalala ako sa kapatid ko, sinabihan ako, higit sa lahat, hello, ang palasyo mismo nagsabi, no, yung January 21, di ba, natakot ako, kaya naaalala ko yung date eh. Kasi ang sabi, masama daw yung pakiramdam ng Pangulo, kaya sinugod sa ospital. January 23, di ba sinabi nga nila, diverticulitis daw. Alam nga naman, nag-colonoscopy ng mag-isa at nag-diagnosis ng sarili. Pagkatapos nagbigay ng gamot sa sarili, pwede ba yun? Pwede ba yun? Nag-colonoscopy mag-isa, nag-diagnostic mag-isa, nagbigay ng gamot sa sarili, pwede ba yun? Tapos biglang ganyan ngayon? Kayo nang humusga mga kababayan. Kaya ngayon kailangan talaga ilabas ang hair follicle drug test at saka yung health condition niya talaga. Official. Kaya nga mayroon na pong korte. Bueno mga kababayan, kung sino man po ito na nakatuparan na itong na naman ni Cara David, kung sino man po ito, di natin alam kung ito ba ay isa sa mga politiko na napasama na naman doon sa wish ni Cara David. Abangan natin mga kababayan kung sino yan. Wala naman pong lihim na hindi mabubunyag. Sabi nga nila, walang usok na may tatago. Ano ba yun? Tama ba? Walang utot na hindi maamoy. Stay joke lang. Anyway, punta tayo nga sa Cebu mga kababayan. Ang lakas ng loob nitong Marcos vlogger na magpunta doon. At talaga naman napaka-ogag, misleading ang ginawang pag-vlog at pagsasurvey. At itong Marcos vlogger mga kababayan, turn into asong kanin vlogger. Panoorin nyo po ang kanyang katangahan at kanyang mga misleading na hindi po umubra ng mga taga Cebu, mga kababayan. Panoorin natin. Ayan po, biyahe ni Koy. Ito. Sa pagkakalam ko, isa lang din itong wag na lang para wag na lang kasi basta wag na lang mga kababayan. Basta ganito, ito ay napaka nito. Kasama ito sa kasama ito sa vlogger na The Big Five yata Big Five na pinantapat sa amin sa Birada Aguila. 5 kami, di ba? So mayroon din sila 5 rin, The Big Five. Pero 8 silang nandoon. Mga tanga lang no? Nagpangalan ng Big Five pero 8 silang nandoon. The Big 8 sana. Gag lang. Nagpapakita lang talaga ng mga gago tong mga ito, no? Katangahan. Dapat sana sinabi nila The Big 8. The Big 5. Kaya the big numbers na lang para in case na may dumating, sige, dagdag. The Big 5, makagawa lang kayo ng pangalan Hindi ka mukha sa amin, Birada Aguila. Ibig sabihin, ang Aguila bumibirada. Pag nabirada ka ng Aguila, wala kang takas. Diba? Yan yun mga kababayan.
Ikaw sir, may tanong lang ako kaya. Ito may tanong lang ako sir. Current events na mga nangyayari sa bansa ngayon. Sir, bilang Pilipino, bilang Cebuano, ano hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? May sala o walang sala? Wala man. Wala siyang sala. Wala siyang sala. Walang sala? Okay. Boom! 1-0. Ito, talagang ang lakas ng loob nila mga kababayan, pumunta pa talaga ng Cebu, siguro dahil nandyan si Marcos, pumunta din siya dyan sa Cebu. Ito 22 hours ago lang 22 hours ago lang, so bago lang ito mga kababayan. Ayan yung kanyang comment dito, nakasulat dito 22 hours ago So ibig sabihin, bago lang to. Kahapon lang talaga ito. Porque nga nandiyan si Marcos, ano tayo rito, baka nagpakalat ng nagpakalat dito ng si Marcos yung nagpakalat ng laman ng colostomy. At sinalo, marami kasing sumasalo ng tae, mga kumakain ng tae, kaya sige, punta tayo rito. Kala niya siguro ito si tatay ay kumain ito ng tae. Panoorin natin mga kababayan. Isang tanong niya kaagad, misleading, tinan nyo, mayroon sila rito nakahanda, narrative ni Trillanes po itong hawak-hawak niya ni Trililing, mga kababayan. Hindi naman naggalit daw, sabi ni Corina Sanchez ang tawag sa kanya Trililing, di ba? Mayroon tong mayroon tong libro-libro na hawak, ayan yung hawak niyang envelope, na nandun lahat, puro narrative ni Trililing. Pakinggan nyo ng maigi mga kababayan, isa-isahin natin i-debunk. At sa bagay, kaya hindi tayo mag-debunk, mismo itong si tatay na yung kahit anong pang mislead sa kanya, pang-uuto kay tatay, hindi kinaya. Ikaw sir, may tanong lang ako kaya. Ito may tanong lang ako sir. Current events na mga nangyayari sa bansa ngayon. Sir, Tingnan nyo ang kanyang panimula, current event to, nangyayari sa bansa ngayon. Okay, maganda yan. Sinasabi mo kung ano ang ginagawa mo na yan. Pero tingnan nyo kung paano niya i-mislead at paano niya ilihis ang narrative. bilang Pilipino, bilang Cebuano, ano hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Tingnan nyo mga kababayan bilang Pilipino, bilang Cebuano, anong hatol niya sa kanya? Guilty or not guilty? O, kita nyo? Gusto niya na kaagad i-lead ang tao, yung si tatay, para doon sa kanilang gusto na, yung mga taga Cebu, talagang guilty ang hatol kay Inday Sara. Ganon. Kaya lang, ang sagot ni tatay, May sala o walang sala? Wala man. Wala siyang sala. Wala siyang sala. boom! Wala man. Wala siyang sala. 1-0. Walang sala? Okay naman siya. Okay naman siya. Oo. So okay lang din ba? Kung okay po si Sara Duterte at wala po siyang sala sa inyo, so ibig sabihin, naniniwala po kayong tao sila. Oo. Si Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Uisi, Chippy Macdo. Okay. Doon na nila mga kababayan tinan nyo yung kanilang pagmimislead sa tao. Doon na yung kanilang narrative. Doon na kaagad yung mga Mary Grace Piatos. Sa totoo lang, tao naman talaga si Mary Grace. Di ba? Tao naman talaga si Piatos. Okay lang? Okay lang. Okay lang, tao sila. Oo. Sabi po ng PSA, hindi po tao sila. Tanga. Tao po sila. Wala lang record sa PSA. Ugag. Hindi lang sila naka-record kasi alias lang sila. Pero not necessarily na hindi sila tao. Tao sila. Gago. Tingnan nyo mga kababayan, mga vlogger ni BBM talaga. Biyahe ni Kuy po ang pangalan nitong ugag na to. Sa YouTube, mayroon dito. Ang Caracas ito, malasang kay Janjan, yung nagpakalat ng Taliano Gold. Sila yan, mga kababayan. Oo. Biruin mo. Sasabihin niya ngayon, ano daw? Si Mary Grace Piatos, hindi daw tao, ayon sa PSA. Wala naman sinabi ang PSA na hindi tao. Sinabi ng PSA, walang nakapangalang ganyan dito. Walang registrong ganun. Pero tao yan si Mary Grace. Confidential nga yan Hindi lang po pwedeng i-reveal ang kanyang pangalan, ang kanyang tunay na pagkatao. Bugok. Di ba? Okay. Okay lang? Okay lang. Okay lang, tao sila. Oo. Sabi po ng PSA, hindi po tao sila. Alam ng mga politika. Alam ng politika? Ang galing ni tatay sumagot. Kasi ganyan, politika lang yan naniniwala si tatay na tao yan. Hindi man masabi ni tatay na, hindi man yan paliwanag na ano ang ibig sabihin yan. Kasi binulaga siya nito Undispatch siya nito kasi gusto nga nito, ang narrative nila, ang isaksak nila sa tao at mga taga Cebu. Kaso hindi Alam ng mga taga Cebu, ang kanilang sagot, bagamat nililid sila nito, minimislead sila nitong mga ito. Oo. Bakit, sir? Pang panaot ba?
O, parang panaot ba? Panaot. Ano ibig sabihin ng panaot? Paano panaot? Panaot sa mga isikataw. Oo. So ibig sabihin nun sir, naniniwala kang tao sir. Tingnan nyo mga kababayan ha. O, anong panaot? Hindi niya alam ang ibig sabihin ng panaot. Bobo rin tong animal na to eh. Pupunta-punta ka sa Cebu, hindi mo pala naintindihan ang salita ng mga Cebuano eh. Di ba? Ang lakas ng loob mo mag-ano eh. Dapat nagsabi ka muna, sir, pakitagalog lang po kasi hindi ko naintindihan. Lakas ng loob mo magtanong-tanong sa mga Bisaya, hindi mo pala naintindihan. Ibig sabihin ng panaot, hoy, kung nakikinig ka sa akin dito, biyahe ni Koy, tuturuan kita kasi ako kahit paano marunong ako mag-Cebuano. Marunong ako magwaray, mag-Cebuano, mag-Pangasinan, mag-Ilocano, at jutay nga Ilonggo. Pero kadamo sing kwarta sa amo. Bato kapagin sa akin niya. Sa tinik ka lang nga hinambalan niya. Dili man kamo bato sa akon niya. Paano panaot? Panaot sa mga isikataw. Oo. So ibig sabihin nun sir, naniniwala kang tao sila. Oo. Kahit sinabi ng gobyerno na hindi tao. Ito sir. O, kita nyo? Kita nyo mga kababayan? Kita nyo kung paano siya ritong blanka na supalpal nitong ni tatay na taga Cebu. Naniniwala si tatay tao siya. Hindi man ni tatay na ipaliwanag kung ano ibig sabihin noon. Basta alam ko tao eh. Ako man kung ako rin. Ganun din sagot ko eh. Tao naman talaga yan eh. Hindi nga lang pwedeng malaman. At hindi nga lang yan nakarehistro sa PSA. Kasi nga, alias yan eh. Pero tao yan. Yan nga yung mga dahilan kung bakit maraming mga MPA ang nangamatay eh. Dahil kalaban ng mga gobyerno eh. Dahil na ichotcho yung Nemiriges Piatos eh. Tama hindi? Bilang Pilipino, sabi po ng Commission on Audit, COA, pinagbabalik po siya ng 348 million pesos. Bakit po hindi niya ibinabalik? Bilang Pilipino, sir. Hindi ko alam na sila eh. Sabi ng Commission on Audit, ibalik mo Sara Duterte yung pera ng taong bayan. Ba't tayo niya po ibalik? Hindi yan totoo siguro eh. Hindi yan totoo siguro eh. Pahiya na naman si ibubugok na biyahe ni Koy mga kababayan. Pahiya na naman si Gago. Gusto niya talagang, ano ba naman tong, ang mama, si tatay, inosente eh. Hindi niya alam yung mga gusto mong isaksak sa kanya. Anong nasagot ni tatay? Hindi yan totoo siguro. Di blanca ka ngayon. Kasi kung totoosin, mga kababayan, yung sinasabi nito, granting na mayroong pinapasauli, pero appealable pa yan, under appeal pa yan. Hindi pa naman po yan final and executory. Hindi yan katulad sa amo mo, si BBM Bogok, na mayroon na pong final and executory na dapat niyang bayaran. Yung binulgar dati ni Yorme Isko Moreno, na 203 billion estate tax. 203 billion estate tax. Nakalimutan mo ata. Balita ko kaibigan mo ang kaibigan ko rin na si model sa Manila, si Mark, di ba? Makibalita ka kay Mark. Di ba sinabi ni Yorme Isko Moreno noon nung nakaraang 2022 election na yan, si BBM ay hindi nagbabayad ng utang na 203 billion estate tax sa Pilipinas. At yan, nahatulan na po yan ng korte, final in executory. Binayaran na ba ni BBM? Wala. Tinatanong mo ba? Hindi. Bakit? Kasi totoo ba? Mayroong malita ang mga vlogger ni BBM. Tatanong lang ha. Hindi totoo kahit gobyerno nagsasabi. Oo. Kahit meron na pong notice of disallowance. Oo. Kita nyo, misleading na naman to. Iba naman kasi yung notice of disallowance. Iba rin yan doon sa pinapasauli. Iba't ibang kaso yan eh. Pinagrarambol nila porque nga ang mga tao, saksakan natin to ng mga narrative. Kasi wala itong mga alam eh. Gago, hindi kayo umubra. Walang naniniwala sa mga narrative ninyo. Diyan nyo ay mapapatunayan na kahit ordinaryong mamamayan hindi naniniwala sa mga gusto ninyong narrative na mga panay kasinungalingan.
Okay naman si Sara. Okay sa'yo? Eh, ito pa sir. Para malinaw ang kuan ba? Malinaw ang bansa. Bansa, malinaw. Kung malinaw, para luminaw ang bansa sir, payag ka ba na buksan ang bangko niya for transparency and accountability? Para maging patas lang. Payag ka? Hindi na eh. Pindi nila. O walang buksan ba nila? Buksan. So payag ka nun? Payag ka o hindi? Para malinaw ba? Malinaw ba? Para ma-clear yung kuan. Ma-clear ang kanyang Yang sikap pagkababae. Pagkababae? Para malimpyo ba? Oo. Walang isa sala. Masasala. So tatakbo siya ng presidente, ano mas... Teka ha mga kababayan, yung sinasabi ni tatay, ibig sabihin ng pagkababae, yung pagkatao niya, no? Para malinis talaga. Kung papayag na lang siya. Pero ang unang sagot ni tatay, sabi niya rito, depende sa kanila. Kung pipilitin nila, depende sa kanila. At depende rin kay BP Inday Sara kung papayag siya. Kita nyo, hindi nito pinapaliwanag. Oh. May mga batas tayo na bawal yan. Ha? Kahit pumayag pa ito sa tatay, kahit sino pang maglupasay pa tayong lahat dito, pumayag tayo lahat. Sige, Inday Sara, payag kami lahat. Milyon-milyon kami Pilipino, payag kami. Buksan mo yung account mo. Buksan mo yung buong account mo. Papayag ba si BP Inday Sara? Hindi nga. Di ba? Halimbawa na lang ikaw. Ikaw ngayon, ikaw koy. Kain tayo, kain suka. Halimbawa na lang ikaw. Sabihin ng taong bayan ngayon, kausap mo na, ikaw, buksan ng bank account mo, papayag siya, papayag ka, bubuksan mo? Hindi, di ba? Pero kay BP Inday Sara, gusto nyong buksan, kayo lang ang pumapayag. Yung may-ari, hindi pumapayag, pero kayo, gusto nyo pumayag, tapos gusto nyo buksan. Di ba, ang laki mo lang tangan yan? Anong tawag sa'yo? Tapos gusto niya isaksak dito sa mga taga Cebu. Sabi mo, okay sa'yo? Okay sa'yo? Oo. So, mabalik ang sa unang limpyo ng kuan. Pinata ka, alaglaag ta, pwede ra. Wala na itulis, wala na ikuan. Walang mga kriminal? Oo. So, okay ngayon, wala na. Balik naman mga drogas karon, mga kuan, mga tulis, mga hold up, wala. So, okay lang si Mima. Kita nyo mga kababayan, hindi niya pinansin, no? Ang sabi ni tatay, okay lang sa kanya para makabalik ang mga Duterte, para mawala yung mga magnanakaw, mga tulisan, holdupper. Tapos, sana naman niya ngayon? Hindi niya pinansin yun, no? Hindi niya pinansin yun, mga kababayan. Tulis, wala na ikuan. Walang mga kriminal? Oo. So, okay ngayon, wala na. Balik naman mga drogas karon, mga kuan, mga tulis, mga hold up, wala. So, Koy, bumabalik na raw ngayon ang droga. Ano masasabi mo? Ba't hindi mo sagutin yun? okay lang si Mima bata? Oo. Oo? Hindi ah. Hindi na pwede. Paano pag-apo mo? Basta wala na ng kuhan, wala nang patay. Sabi kasi, this is gonna be a bloodbath. Babalik daw ang mga Duterte. Oo. Trademark ng mga Duterte yan, okay lang sa'yo? Okay na basta may sala. Kung wala sala, hindi na pwede. Ito kaya, paano kaya ito? May sala kaya itong tatlo? Grabe, hindi kayo kinikilabutan dito mga kababayan. Trademark na daw ng mga Duterte, patayan. Okay lang sa'yo. Ang sama na itong mga ito talaga, no, mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, ito tapatan tayo. Pag ganito lang din ang halimbawa lang no, dumating ang panahon, hindi naman siguro mangyayari yan. Halimbawa lang ba, aalis din ako, kahit Duterte supporters ako, aalis talaga ako. Pagka parang ganito na ako, hindi na ako, ayaw ko. Baka suporta ka lang, sasabihin mo, okay lang sa'yo na trademark ng mga Duterte, patayan. Sinasabi na nga ni tatay, okay lang yan pag may mga kasalanan. Yun din naman ang campaign ng war on illegal drugs. Hindi naman inaano dyan yung walang kasalanan at hindi durugista at hindi mga sindikato. Ang problema, siyempre, along the war, mayroon talaga madadamay na sibilyan. Katulad nung gera. Bakit yung gera ba walang sibilyan na namamatay? Baka mas marami pang ang sibilyan na namamatay kaysa sa mga sundalo, di ba? Yan yung hindi nito iniintindi. Alam mo, siguro, pag ganito na yung Duterte na, halimbawa, mabaliktad ang panahon ba? Pero hindi naman siguro, hindi naman mangyayari yun, ano? For the sake of argument lang,
bumaliktad ang panahon at ganito ng klase ang mga Duterte, ipagtanggol mo na ganito ka ng klaseng vlogger, ayoko na. Alis na rin ako. Hindi ganon. Kaya ako sumusuporta sa mga Duterte. Dahil naniniwala ako na sila yung totoo, yung tama lang ang kanilang ginagawa, yung abot ng kanilang makakaya. Oo, sabihin natin hindi perpekto ang mga Duterte. Alam ko yun. Hindi perpekto ang kanilang pamumuno. Ha? Maari, mayroon din sinasabing mga konting corruption na magaganap. Pero, alam mo, wala ka naman talagang makikita na ngayon sa ating bansa. No? Siguro, baka pagka naupo na si BP Inday, maupo na si BP Inday, baka wawala na talaga yan yung mga korupsyon na yan. Kasi, mayroon silang resibo, yun ngayong Davao City, walang utang. Ilang taon, napatataon, 5 taon. Nakakuha naman sila na naamong lang ba? Naamong. Nadamay. Nadamay lang sila. Kung nadamay sila, baka apo mo naman susunod. Ambot ka. Hilam. Grabe mga kababayan, no? Kung nadamay sila, yung apo mo na naman ang susunod, di ka ba kinikilabutan dyan? May anak mo ba ito? May pamilya ba itong taong ito? Hindi ba siya kinikilabutan? Sabi nga ni tatay, nadamay na lang yung mga yun. Oo, kasi ganun talaga eh. Mayroon talagang war on drugs na ginaganap eh. Yung mga addict naman, hindi naman pumipili ng lugar yan na, puro dito mga matatanda lang ang mga nandito, kaya huwag kayo dito magre-raid kasi may mga bata dito. Hindi naman eh. Hindi naman sila nagbibisyo dyan dahil walang mga bata. Hindi eh. Katunayan nga mismo sa kanilang mga bata nga mismo, mga anak nga nila mismo, nire-rape nila eh. 1-year-old, pati lula nga eh. Biruin mo yung, di ba, may binalita, 84 na, yung matanda pa. Ginahasa ng isang adik na apo. Ay nako. Okay lang? Okay. Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Apo mo naman. Salamat kaayo. Tingnan nyo, ang tindi ng pagmimislead dito, grabe Imimislead yan na yung paano pag apo mo naman ang mga ano dito. Grabe, ginagamitan nilang ng mga may tawag sa mga ganitong mga ganitong klaseng style. Nakakuha naman sila na naamong lang ba? Naamong. Nadamay. Nadamay lang sila. Kung nadamay sila, baka apo mo naman susunod. Ambot ka. Hilam. Kita mo, nadamay sila, baka apo mo na naman ang susunod. Paano susunod ang apo niyan? Hoy, hindi naman addict si tatay, hindi naman drug pusher si tatay, hindi naman member ng sindikato. Karamihan, maaari yung mga nadadamay dyan, syempre doon sa lugar nila, may mga infected doon na mga zombie. Zombie yung addict, di ba? Yun. Okay lang? Okay. Salamat kayo, sir. Salamat kayo. May salamat kaayo ka pa ni Malka. Salamat kaayo. Katunog ka rin ni salamat kaayo, Mr. Chair. Alam mo sinong... Yan. Minamaliit nyo kami mga Bisaya. Diyan kayo ngayon. Tingnan mo pag nagbisaya, kung trying hard kayo magbisaya, nakakatawa kayo pakinggan. Ang OA, di ba? Salamat kaayo. Yan, mga kaubayan. Di ba? Kita nyo kung gaano katindi itong vlogger ni Marcos. Ngayon, vlogger na po ito ni Trililing, asong kanin, mga kababayan. Sundalong kanin. Ano na po yan, yung vlogger na po yan mga yan. Kaya kasi ginogrom na nila ngayon. Mukhang si Trillanes yata ang inaano nila, Trillanes at saka Torre. Sige. Sabi ko nga doon, Mark! Baka napanood mo ito, Mark. Si Models of Manila. Kaibigan po natin yan, mga kaubayan. Dahil dati po natin, katulad nila Banat Bay, di ba? Mga nag-isko kami nung mga panahon ng 2022. Pero ngayon, wala na. So isko kasi pang ka na lang pang Manila ka na lang, kaya Manila na lang tayo, di ba? Pero pagdating sa national, Duterte talaga kami. Ngayon, tingnan nyo mga kaubayan ito kaibigan ito ni Models of Manila, Mark. Sige lang, ituloy nyo lang yan. Trillanes story, okay. Maganda yan. Ipantapat ninyo.
Alam niyo, bigyan ko kayo ng tip. Mark, baka nanonood ka sa akin, bigyan kita ng tip. Alam mo kung sino mas magandang i-push ninyo na maaaring talagang mayroong kayang makatapat kay VP Inday Sara. Kinig kayo sa akin dalawa. Si Rapi Tulfo lang at saka si Lini Robredo. Silang dalawa, pagsamahin nyo yan. Pag nagtandim yung dalawang yan, medyo... Pero pag naghiwalay din yung dalawang yan, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero kahit magsama pa yung dalawang yan, okay lang. Okay lang, sige. Sara pa rin kami. Pero Torre at saka Trillanes, good luck. Parang bagay, wala na po talaga eh. Wala na po sila talagang pag-asa, mga kababayan eh. Balipunta na tayo rito kay Senator Lacson. Ayan yung survey na yung mga kababayan, ay yun, talagang doon yun sa Cebu naganap, no? Siguro dahil nandoon si Marcos, inanuhan niya, yung sinamantala nila doon. Sabi natin, baka nakisakay din sa malita yun. Libre aeroplano na rito, samantalayan na natin, di ba mga kababayan? May nakita tayo noon. May vlogger pa nga na na balita natin na pinapag-aral eh. Tapos may mga laptop sila noon. Sa bagay, sinabi naman ng mga dating Marines eh, mayroon mga malita, mga media, mga vloggers, mga pare, sino pa ba? Mga congressman, talagang pati senador. Pulaga. Mga malita. Ping 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 ping. Cooking show, di ba? Ping 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 ping. Malita. Pulaga. Senator Marcolita, pasok. So yun po yung unang challenge nyo. Pangalawa? Yun ang unang challenge ko. Opo. Pag nabigyan ba kita? Kung ano yung ginawa mo sa akin, ganun din ang gagawin. Kasi nag-press con siya eh. Kung consistent siya. Kung consistent ka. Oh. Opo. Ito yung pangalawa. Etong pang... Pwede mo bang tawagin si Adrian Bersamin at saka si Lian Libiste? Kasi si Lian Libiste, may hawak siya nung resibo na yon. Siyang nagpakita sa akin. Hindi ko naman nakita kay Adrian eh. Nakita ko kay Lian Libiste. at si Congressman Lian Libiste ay nakahanda kahit anong oras. Di ba nung napatawag po siya? Parang hindi yata napag-usapan. Hindi pa yun ang hindi pa yun ang punto. hindi yung subject Iba matter. naman ang subject matter Opo, nun. opo. Pero ngayon, ipatawag mo. Yan ang aking pangalawang hamon sa iyo. Kapag hindi ka nagpatawag, Oho. hindi tama yung pinost mo. Tanong mo sa akin kung ano yung pinost niya. Ano po yung pinost? Ano po yun? Ikaw naman eh. Oh. Kayong dalawa naman ay malilimutin din. Hindi ko na... Matagal na ba yan? Macho ako. Opo Lalaki ako. Opo naman. Period. Oh. Macho Hindi ako. nyo nabasa yun? Matagal na. Okay, kahit na matagal na ako hindi ko makakalimutan. Macho ako, lalaki ako. Period. Opo. Period. Oo. Tama naman po yun. Merong hindi tama ron. Hindi Macho tama ako, doon. lalaki ako. Period. Ulitin mo. Macho ako, lalaki ako. Period! Hindi ba babae lang ang may period? Pag-take ka rin ha! Hindi kami nakasagot. Hindi Yan namin ang kasi hirap sa inyo lalaki eh. kami. Ano? Hindi namin alam na kung ano yun. Akala ko- Dahil lalaki kami. Alam mo ako, dire-diretso ako nagsasalita sa hapong ito. Opo. Kung aawatin nyo ko, nasa sa inyo. Pero, Magkape muna kayo, Sen. Hihihip lang awatin po kayo. muna natin, awatin. Ipapasok lang po namin itong mahalagang paalaala. Sige. Para kayo ay bumaba ng temperatura. Tumaas po yung temperatura natin. hindi tumataas ang temperature ko. kami po. Okay lang ako. Kami po, temperature namin. Kayo ang nagpapalpitate. Opo. Nakikita ko, nahalata ko kayo. Para mumutla ako eh. Yung damit na suot ko na nagigiba na ang kulay. Ha? Kayo ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating sasakyang pandagat gaya po ng Yan mga kababayan, dugtungan pa natin to dito. Matindi po itong balitaktakan nila Senator Marcolita at saka nitong si Lacson eh. Si Lacson talaga hindi kaya si Marcolita, mga kababayan. Gusto niya ng ganito? O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Adrian Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Ayan. Siya mismo, ha? Budget ito, sinegway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya,
Si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion Oho. na siningit sa BICAM. Kalahati nito ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuwang kickback sa 8 billion, sa 52 something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Oho. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabing ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. diniliver ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, oho. At ang pagde-deliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Ngayon, nagtataka ako, napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Aha. At nakakuha kayo doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami ang nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Oh, sinabi ko na, nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya, 67 ang contractor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. O, pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba parang comics ka lang? Alam mo ito, mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics dyan. Meron, oo. Kaya ang paghalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasi mura-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics eh. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidibatihan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Booking. Pero palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee eh. Blue Ribbon. Oho. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling dahil sinabi niyang mas magaling sa akin. Mas gusto ko naman kung may magaling sa akin, di maganda. Oh, tama, okay lang naman yun, opo. Oh, eh paano ngayong gagaling ka, ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Oho. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? Oh, Gusto niya ng ganito? O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Adrian Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate. Ayan mga kababayan, kahit saan punta at puntahan ni Senator Lacson na argumento, hindi po siya rito umuobra kay Senator Marcolita, mga kababayan. Yan po ngayon ang nangyayari. Ginagawa ni Lacson hostage ang taong bayan. Sa pamamagitan ng kanyang pinagmamalaking partial report, gusto niya munang papirmahan kay Senator Marcolita, saka pa lang magkakaroon daw ng or matutuloy or gusto niyang pumirma muna. Basta gusto lang niya magpapirma. Ang tanong mga kababayan, paano kung pumirma na si Senator Marcolita at bigla na lang niya isara itong kanyang komite at hindi na siya talaga magpatawag ng hearing sa Blue Ribbon? Paano kung gano'n ang gawin ni Lacson, mga kababayan? Kasi bakit siya nagpapapirma nang hindi pa naman tapos? Di ba? Isa lang naman, napakasimple lang naman yung Lacson eh. Bakit ka magpapapirma hindi pa naman tapos? Yan ang masakit. Kasi may balak sila siguro pagkatapos, pag napirmahan na, close na, wala nang investigasyon. Tapos na yung ICI eh. Itong ano na lang, itong Blue Ribbon na lang, mga kababayan, ng ano eh, inaantay eh, para tapos na. Mayroon nang nakulong, sinasabi nila, nabulong ng big fish. Nakulong na si Bong Revilla. Sino na lang ang susunod niyan, mga kababayan? Baka isa-isahin na nila
pati si Marcolita, di ba? Inanuhan din na mayroon daw sulat kamay itong si Cabral na patay na. Paano yun? Ipapatawag ba ni Lacson yung si Pultorero para siya doon ngayon mag-authenticate na si talaga yan, si si Cabral talaga ang nagsulat niyan. Pwede bang ganun yon? Yan mga kababayan. Kaya wag na wag mong pipirmahan si Senator Marcolita. Kasi pag pinirmahan mo yan, yan lang parang case update yan, perma update yan, parang katulad yun sa ginawa ng House dito kay BP Inday Sara. Pinapapunta sa House para mabaliwala na yung question ni BP Sara sa kanilang ginagawa dyan. Yung technicality na ginagawa nila dyan sa House. So, sa bagay, abogado sa Senator Marcolita, hindi nila pwedeng paglaruan. Dahil alam na Senator Marcolita ang kanyang gagawin. Kaya mga kababayan, mag-shoutout muna tayo sa mga nag-comment. Ayan. Nasaan ang sound ng video, sabi ni Chinky Terry? Hindi ko alam. Mayroon naman yan, ma'am eh. Walang sound. Alin ang walang sound? Ha? Walang sound? Dalawang nag-comment, 17 hours. Dito sa video na magkaiba pero walang magkaiba naman. Meron naman eh. Di ba? Vilma Katigbak, kailan to? Hello Sir BMR, good evening. Malos eh. Kailan to? Anong bagong video ni Saldico? Kahapon lang namin nakita yan, ma'am. Magandang umaga po Sir BMR from Cebu. Needs leads. Magandang umaga rin sa iyo. Watching from Bacolod City, Sir BMR. Sabi ni Margarita Acabo. Ko dito ako sa France, sana masalubong kita sa daan. Sabi ni Jane Magpili. Uy, oo nga oh. Ma'am Jane, Mampili. Jilin pala, Magpili. Paki-chat mo dito Paki-send mo dito ang video pagka kita mo dyan si Saldico. Good evening, Sir Bimar, watching from Tondo, Manila. Maridil Lim. Hello, Ma'am Maridil Lim sa Tondo, Manila. Kamusta ba kayo dyan sa Tondo? Hindi po yan AI, sabi ni Hugot Maricoy. Hindi daw po yan AI, yung bagong video ni Saldico. Oo nga, di ba? Yung mga naglabasan ng video ni Saldico, parang totoo no? Watching from Singapore, Niwa. Eugene Bailosis. Sir BMR, maraming salamat sa iyong pagsuporta sa mga Duterte. Welcome po Sir Gideon De Leon. Lagi po ako nakikinig sa mga vlog mo, BMR. Thank you po. Tagasan kayo, sir? EI po yan, sabi ni Rogelio Parilla. Sabi nga nila, no? Magidong official. Shoutout naman dyan, idol. Sabi niya, Magidong official, tagasang ka, sir. Vlogger ka rin? Official eh. Tay, sabi ni Nora Garon. Laban lang Sara Duterte at Ara lang mga naga-supporter sa'yo at Duterte kami lahat ng Bisaya at Nueva Ecija. Sabi ni Danilo Bunag. Ay, Bisaya at Nueva Ecija, Ilonggo siguro si Sir kasi Ara lang migit. Spartacus, welcome home Tatay Digong, God bless, sabi niya. Anong pa yan yung do not resign, why the truth will come sooner. Nestor Sadyesa. David Tubi, watching. Mahal Jose, reply pala. Tulpo is for money changer but Sarah is written in the Bible, sabi ni Jerry Gondrinos. Maraming salamat po lahat ng mga bumisita na nanonood sa ating channel. Pilipinas as always. Bye-bye!